Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jory Hodires. Shoutout kay Jason De Guzman. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa mansyon ng Lungsod Lord, ang pag-awit at pagsasayaw ay napromote. Isang grupo ng mga senior executive ang halos ganap na inilabas ang kanilang mga sarili sa magandang alak, sayaw at musika. Inutusan ka ng sugo ng dragon na magsaya at magsaya ngayong gabi. Sa makatuwid, kung ang mga executive na ito ay wala sa utos o sa labas ng kanilang sariling pagnanais, sa madaling salita, sila ay lubos na masaya na maglaro. Sa bulwagan ng Panginoon ng lungsod, walang dignidad at katahimikan tulad ng nakaraan, ngunit mas maraming alak at tunog ng magagandang babae na tumutugtog. Si Yeshijon ay hindi kumanta at sumayaw sa gitna ng mga dilag, ngunit mahirap umupo ng tahimik, uminom ng tahimik at manood ng dula ng tahimik. Nagpalit na ba siya ng sex? Siyempre hindi, dahil si Mingyu ay nakaupo sa gitna, mayroon siyang mga ideya tungkol kay Mingyu. Natural, sinasadya niyang ipakita ang kanyang maling panig sa oras na ito. Elegante at magalang, si Zuyanshu ay mayroon ding ideyang ito, ngunit higit pa sa kanyang sariling mga pagsasaalang-alang sa karera. Kung tutuusin, siya ang city master dito. May digmaan pa ring dapat lutisin sa kasalukuyan. Kailangan pa niyang magpanggap na busog. Ang madilim na ulan ay malamig na ngumiti sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay malumanay na tumingin sa mainit na sumasayaw na mga tao hanggang sa gabi sa labas ng bulwagan. Sa ibabaw, pinapanood niya silang sumasayaw. Sa katunayan, nakatitig siya sa madilim na kalangitan at nakikita ang hindi nakikitang lalaki. Aaron. Malinaw na naglalaro siya ng psikolohikal na pakikidigma sa Aaron. Umaasa siya na ang kasabikan dito ay magpapas siya kay Aaron na magsinungaling sa oras na ito. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito, kaya ang pinakamagandang paraan ngayon ay ang kumanta kasama siya sa hangin. Kung lumipat si Hansani, lalabas ang ilang intensyon. Aaron, anong ginagawa mo? Halos sa puso niya, nahulog lang ang mga salita. Sa oras na ito, isang maitim na figure ang sumugod mula sa labas ng bulwagan. Nang humihingal siya, hindi pa rin niya nakakalimutang sumigaw ng report. Isa-isang bumangon si Yeshijon. Halos hindi nakita ang anino sa gitna ng mga nagsasayawan, mabilis na tumalikod at sinabi sa madilim na ulan, sabihin sa espesyal na sugo ng dragon na siya ay isang tao sa paligid ng larangan ng digmaan. Mukha siyang nalilito at tila may isang bagay na apurahang iulat. Bahagyang itinaas ni Mingyu ang kanyang kamay, at sabay na huminto ang musika. Sa sandaling huminto ang musika, agad na natapos ang sayawan ng lahat. Mabilis na tumabi ang mga dancer at singer, at bumalik na rin ang mga executive sa kani-kanilang upuan. Pumasok ka na, bulong ni Zuyanshu sa bisita. Tumango ang anino, nagmamadaling pumasok sa upuan sa bulwagan, at sa kalumuhad. Anong gusto mong i-report? Nakalusot ba ang Aaron? Sabi ni Zuyanshu na may kaunting kaba at pananabik. Mukhang hindi na makahinga sa wakas ang bastard na ta. Maihahalin tulad niya ba tayo kapag kumakanta tayo ng masarap na alak? Malamig na bamantong hininga si Yeshijon, tumingin pabalik sa madilim na ulan at sinabing, mukhang ang layunin ng Aaron ay mag-drag hanggang sa dilim, at pagkatapos ay lampasan ang gabi. Ito ay talagang isang magandang paraan. Ang gabi ay magpapadali sa pagtambang, ngunit maaari rin itong gawing mas madali para sa Aaron na magtago. Kung ang Aaron ay nasa liwanag at sila ay nasa dilim sa araw, ngayon sila ay higit na nasa kalahating dilim at sila ay nasa buong dilim. Ang sitwasyon ay hindi masasabing favorable para sa Aaron, ngunit hindi bababa sa ito ay mas mahusay kaysa sa araw. Gayunpaman, may isip ng Aaron ang gayong simple at napakalaking pagkakataon. Paanong hindi nila ito may isip?
Ang matalinong Dragon Elder ang nakakaalam na magiging ganito ang Aaron, kaya nag-set up na siya ng maaga. Gusto niyang pumasok si Aaron sa gabi, magandang ideya ito, ngunit sa kasamaang palad, kami ay mas ganap na handa sa gabi ay naghihintay sa anumang oras sa oras na siya ay maglakas loob na gumalaw, ang gabi ay ganap na maliwanag sa oras na iyon, kung siya hindi marunong magnakaw ng manok, kailangan niyang kumain ng kanin. Tumayo si Ye Shijon at ni Nishan, pagkababa ng boses ay nagtawanan din ang mga tao sa malapit, obviously, very confident sila, si Mingyu lang, palagi niyang nararamdaman na ang Aaron ay hindi lang dapat itong dalawang brush, sa isang mahinang tingin sa lalaking nakaitim, sinabi niya, sabihin, tumango ang lalaking nakaitim at bahagyang nahihiya, nangunguha siya ng mga babae. Storytelling channel sa YouTube. Nang bumagsak ang boses, natahimik ang buong bulwagan. Halos marinig ang katahimikan. Kasama ng mga tahimik na ito, mayroong solidification, ang solidification ng ngiti ng lahat. Ang madilim na ulan ay tuluyan ding natigilan sa kinaroroonan at napatitig sa lalaking nakaitim. Anong pinagsasabi mo? Bahagyang gumalaw si Ye Shijon at hinayaang mawala ang nakapirming ngiti. Sa ilalim ng masikip na pagsimangot ng kanyang makapal na kilay, siya ay may matinding pagdududa at bahagyang kakulangan sa ginhawa. Ibinaon ng lalaking nakaitim ang kanyang ulo sa ibaba, pagkatapos pumasok sa hating gabi, hinaharas pa rin namin at palihim na inaatake ang Aaron, at ang kanyang kalasag sa proteksyon ng enerhiya ay halos ganap na nasira sa ilalim ng aming pag-atake. Pero ngayon lang, bigla siyang napaupo. Akala namin maglulunsad siya ng atake. Nung gusto na naming bumangon para lumaban, nagulat kami na hindi niya alam kung saan hahanapin ang babae. Lumapit sila sa kanila, sa isa't isa at patuloy na ngumiti, na parang malamig na uminom si Ye Shijon, ano daw? Parang love ang pinag-uusapan. Naramdaman din ng lalaking nakaitim na hindi na siya matutuloy. Not to mention yung mga nakinig dito, even those who said it feels that it was outrageous to Lola's house. Kakaiba at katarantaduhan na may gumawa nito sa larangan ng buhay at kamatayan. Bastard, kalokohan ka naman. Sa sobrang galit ni Ye Shijon ay diretso siyang bumangon at hinawakan ang pinuno ng lalaking nakaitim. Sa kakaibang puwersa, diretso niya itong binuhat at pinagalitan, basta, ano bang nasa isip mo? Naglakas loob kang magsalita ng walang kaparerikan tungkol sa ganitong bagay. Hindi talaga komportable ang lalaking nakaitim nang mahuli siya. Desperado siyang humingi ng awa at sinabing, Young Master Ye, totoo ang sinabi ng mga nasasakupan niya, at wala talagang kasinungalingan. Isa pa, hindi siya maglakas loob na magsalita ng kalokohan sa harap mo at ng iyong management. Please learn from me. Gusto mo bang magwisik ng dumi sa buong bibig mo? Pinalakas ni Ye Shijon ang kanyang lakas at ang kanyang mga mata ay parang kumakain ng tao. Sapat na. Galit na umiinom si Minggayo at kinasusuklaman ang pagiging hysterical, walang kakayahan at tumatahol na hitsura ni Ye Shijon. Ito ay malinaw na ang kanyang sariling random na hula. Matapos bugbugin sa mukha ng impormasyon ng maliit na sundalo, hindi niya magawang magbulalas sa maliit na sundalo. Speechless talaga siya. Nang marinig ang utos ni Minggayo, ayaw ni Shijon na ibaba ang lalaking nakaitim, ngunit hindi pa rin nawawala ang galit nito. Pumihit siya at sinuntok ng malakas ang case na bato para ilabas ang kanyang emosyon. Boom! Bagamat tila hindi malakas ang lakas, sa katunayan, ang panloob na lakas ay napakalakas. Ang solidong kaha ng bato ay nagiging pulbos at nakakalat sa lupa. Anong trick ang nilalaro ng Aaron? Okay lang matulog. May babae ako. Oo, kahit ang mga pinakabulusong tao ay wala sa mood sa oras na ito. Ito, isang grupo ng mga tao ang nawala sa dati nilang kaligayahan at naging malungkot at naguguluhan. Alam ni Zuyan Shua na ito na talaga ang pinakamagandang oras para magsalita siya, ngunit sa katunayan ay hindi niya maisip ang kakaibang ugali ni Han Sansan. Para makaiwas sa kahihiyan ni Ye Shijon ay hindi na siya umimik. Huminga din ng mahabang hininga si Mingyu. Kahit na sa tingin niya ay matagal na niyang kasama si Aaron, kilalang kilala niya ito, ngunit sa sandaling ito, lubos siyang naguguluhan. Anong kalokohan ang ginagawa niya? Haha, haha. Gayunpaman, sa ganoong tense na kapaligiran, ang mga pagsabog ng tawa ay direktang sinira ang lahat. Nang magulat ang publiko at tumalikod, nakita nila na ang taong ito ay isang executive ng pamilya Ye. Yening, anong tinatawa-tawa mo?
Lumingon si Ye Shijon at nagtanong na may pagdududa at bahagyang hindi kasiyahan. Natatawa ako na masyado mo siyang na-interpret, mahinang sabi ni Yening. Maingat na tinitigan siya ni Zhu Yanshua at sinabing, Kuya, bakit mo nasabi iyan? Hehe, namamatay itong tinatawag na peony flower, at maangin din alternasyon ang maging multo. Ngayon, may winning chance na tayo. I think everyone has a plan for this. So, sa kasong ito, ano pa ang magagawa ng Aaron? Hindi ka ba nag-e-enjoy sa sarili mo bago ka mamatay? At least, hindi nito sasayangin ang mundo. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, maraming tao ang tumango at nagsabing oo. Kung tutuusin, kung nasa ganoong kapaligiran sila, natatakot ako na gawin nila ang mga bagay na iyon. Sabi nga ng kasabihan, the end is coming. Sino ba naman ang hindi magpapasaya sa sarili? Hindi nagsalita si Mingyu at tumingin kay Zhu Yanshua. Sumimangot si Zhu Yanshua at hindi nagmamadaling sumagot. Pagkaraan ng mahabang panahon, bigla siyang lumingon, hindi ganoon kadali. May ibang plano ang Aaron. Tama si Kuya Ye, pero ano ang tama, mali na naman. Lord Zhu, kung mayroon kang sasabihin, maaari mo itong sabihin ng direkta. Oo, Panginoon Zhu, ano ang ibig mong sabihin sa pagiging tama at mali? Kung ikaw ay tama, at kung ikaw ay mali, ikaw ay mali. Isang grupo ng mga tao ang medyo kakaiba at sunod-sunod na nagtanong. Hindi rin masyadong alam ni Mingyu ang tungkol dito. Tumingin siya kay Zhu Yanshua, tumanggaw sa kanya at sinenyasan siyang magpatuloy. Kinuha ni Zhu Yanshua ang utos, bahagyang iniyuko ang kanyang ulo at nagpaliwanag, akala ni Zhu na si Kuya Ye ay tama. Sa katunayan, hindi natin kailangang bigyan ng labis na kahulugan ang mga aksyon ni Aaron. Tungkol sa panganib na makilala si Zhu, kung alam nating nasa maling lugar pa rin siya, bakit tayo nangangako na makilala si Zhu? Tumanggaw si Mingyu. Tama si Zhu Yanshua tungkol dito. Batay sa kanyang pag-unawa sa Aaron, ang Aaron ay hindi maaaring maging ganoong uri ng tao. Siya ay isang napakadedikadong tao. Kung hindi, isang perpektong babae lang tulad ni Lu Roxen, ang Aaron ay na-occupy na. Bakit maghihintay hanggang ngayon? Magpatuloy. Madilim na daanan ng ulan. Kinilala ni Mingyu, tumanggaw si Zhu Yanshua na parang nakakuha ng katiyakan at nagkaroon ng malaking kumpiyansa. Sa katunayan, sa tingin ko ang pag-uugali ng Aaron ay isang misteryo, o isang upgraded na bersyon lamang ng pagtulog. Ang layunin ay upang pasiglahin kami upang hindi namin ito makita, para magtipon ng mga tao upang salakayin siya at kumpletuhin ang sitwasyon na gusto niyang makita. Sa sandaling nahulog ang mga salita, maraming mga tao ang tumanggo ng paulit-ulit sa oras na ito. Ang pagsusuri ni Zhu Yanshua ay talagang may batayan at makatwiran. Ang Aaron ay mas malamang na gawin ito. Para kaming kumakanta at sumasayaw dito. Narinig niya siguro ang boses ng pagkanta at pagsayaw namin dito, kaya mas malakas ang counterattack niya. May tumanggo. Naniniwala si Mingyu na ang mga salita ni Zhu Yanshua ay dapat ang katotohanan ng bagay. Nang makita na ang mga sinabi ni Zhu Chengzhou ay nagdulot ng sakit ng mas maraming tao, si Yening ay medyo hindi nasisiyahan. Una, ang lahat ng mga simula ay iniharap sa pamamagitan ng kanyang sarili. Gumawa lang si Zhu Yanshua ng ilang pagbabago at pagpapalawig sa sarili niyang batayan. Pangalawa, hindi niya akalain na ang pagsusuri ni Zhu Yanshua ay mas mahusay kaysa sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, hindi siya nasisiyahan sa malamig na ugong at sinabing, hula lang ang lahat. Hula ko. Hindi ba ang hula ni Lord Zhu? Kung ganoon, bakit sinabi ni Lord Zhu na kalahating tama ako, at kalahating mali, sa halip na ikaw ay kalahating mali at kalahating tama? Sa sandaling magsalita siya, tumanggaw si Ye Shijon na may kasiyahan. Agad namang tumayo ang mga executive ng dalawang pamilya sa kanyang punto at muli silang tumanggo. Si Kuya Ye ay isang hula, ngunit ang kay Zhu ay hindi isang hula. Ngumiti si Zhu Yanshua. Buong araw kaming nagsasaya ni Lord Zhu sa templo, maaari pa ba tayong magkaroon ng libu-libong milyang mga mata at tainga, at makita at marinig ng malinaw ang Aaron? Ang talom ay nagpapalapot ng malamig na channel ng tunog. Ngumiti si Zhu Yanshua, ngunit wala siyang anumang gulat sa harap ng gayong pagdududa. Lumakad siya ng ilang hakbang patungo sa lalaking nakaitim, ngumiti sa lahat at sinabing,
patunayan mong totoo ang sinabi ko. Pagkatapos ay tumingin siya sa lalaking naka-black. Let me ask you, ang babaeng katabi ni Aaron ay isang magandang babae. Oo, ang babaeng iyon ay kasing ganda ng isang walang kamatayan, na hindi may larawan. Gaano kaganda ang Dragon Elder sa bulwagan? Tanong ni Zuyanshua. Ang lalaking nakaitim ay nanginginig na tumingin sa madilim na ulan at sinabing, ang Elder ng Dragon ay maganda. Simple lang. Ang pinakamahusay sa mundo. Okay. Nakangiting sinabi ni Zuyanshua. Ang Elder ng Dragon ay talagang ang pinakamahusay sa mundo. Gayunpaman, naniniwala ako na ang Dragon Elder ay tiyak na eclipsed kumpara sa mga babaeng dinala ng Aaron. Tama ba ako? Ang lalaking nakaitim ay pinagpapawisan, at ang tanong ay nakakatakot at nakakapukaw ng kaluluwa. Gayunpaman, tumanggo siya at inamin ang katotohanan, mabuti naman. Magiliw na ngumiti si Zuyanshua. Muli, ang hitsura ng babae ay halos agad na nakakakuha ng kaluluwa ng mga tao. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay, pamilyar ba sa iyo ang babaeng ito? Natigilan ang lalaking nakaitim sa sinabi nito, ngunit tila napahanga siya ng pag-isipang mabuti. Mabilis na nagdesisyon si Zuyanshua at malamig na uminom, ito ang dating hitsura ng kapatid ko, o ang babaeng nagngangalang Zia Wei. Ang sabi ko, tama. Nahuhulog ang mga salita, si Zuyanshua ay nag-condense na walang laman, upang talagang makabuo siya ng mukha ng tao. Nang tingnan ng lalaking nakaitim ang larawan, bigla siyang may naalala at tumingin kay Zuyanshua ng may takot, ikaw. Paano mo nalaman? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!